Samantala'y pinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order kaugnay ng ICC warrant of arrest. May report si RR Tubise. Sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, maaari umanong ipatupad ng Executive Department ang International Criminal Court arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon pa sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para maipatupad ang ICC warrant sa bansa. Paliwanag nito, pinapayagan ng batas ang mga otoridad ng Pilipinas na isuko ang isang suspect sa nararapat na international court gaya ng ICC o i-extradite sa ibang estado. Ngunit magkaiba ang dalawang prosesong ito. Git pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay Bato. Nanindigan sila na hindi dapat pagbigyan ang hiling ni Bato na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko. Ayon pa sa Solgen, ang batas ay hindi dapat gawing dahilan para tumakas at gamiting panangga ng mga may kapangyarihan. Meron umanong batas para ang mga pinaslang ay meron pa ring boses at ang kanilang mga hinagpis ay makakarating sa korte nang hindi nalilimutan ang hustisya. Kaya ang kanilang hiling, huwag pagbigyan ng mga hirit ni De La Rosa kaugnay ng ICC warrant. Samantala, hiniling naman ng kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na huwag munang magtakda ng petsa ng trial dahil umano sa lumalalang lagay ng kalusugan nito. Sa isinumiting dokumento ng abogado ni Duterte, iginit na lang dapat umanong suriing muli ng trial chamber kung malusog ang dating Pangulo bago simulan ang paglilitis. Lumalala na umano kasi ang kondisyon nito at apektado na ang kanyang memorya, concentration at iba pa. Kaya maaaring hindi na umano kayang humarap sa paglilitis ng dating Pangulo. Samantala, target naman ng prosecution na simulan ang trial sa November 30 matapos makumpleto ang pre-trial steps pagsapit ng September 30. Sa May 27 nakatakda ang unang status conference ng kaso ng dating Pangulo. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.